And ito yung isa sa mga bagay kung bakit masasabi mo talaga na napaka-incompetent nitong administrasyon na 'to. Itong administrasyon na 'to, incompetent ng presidente, nagtalaga ng incompetent na PNP chief. Chief Marbil. Who do you think you are? Social media influencer? Na kailangan naka-like, comment, and share lahat ng mga pulis sa'yo? Ginawa niyo ng troll farm ang mga pulis na ano, mga rank and file na mga pulis. Ginawa niyong troll farm which basically degrade the Philippine National Police uniform. Tangina, nagdiploma pa yung mga yan, nag-aral pa ng bonggang-bongga. So mailalim sa sobrang matinding training, gagawin mo lang pa ng taga-share, like, and comment. Ayun. So anyway, marami tayong pag-uusapan tonight and maya-maya after ko mag-monologue ay magpapaakyat ako magbubukas ako ng tindahan pagkat alam ko marami kayong gustong sabihin diyan. Ayan. Batiin ko lang yung mga ano natin, mga first honor natin si Pa. Alam niyo patindi na patindi yung ano 'no, patindi ng patindi yung mga nangyayari. And nanghihingi ng live si ano. Ate Joey, yung live sa TikTok kanina, may replay, di ko napanood yung part ni Attorney Trixie. Oh, i-upload ko. Gusto ko nga umakyat sa live niya. I'm pretty sure nag-live yun kanina. Gusto ko umakyat kasi nagpunta ako ng Lamay. Ayan. So, hindi na ako nakahabol. Kararating ko lang rin ng bahay. Ayan. So, yun. Asa na nga ba tayo? Ayan, todo na natin to. Sabi ni Edensky, I better learn on your channel rather than mainstream in Pinas. Ayan. Maraming salamat po. Marami tayo ano, no? Well, marami kasing mga exchanges and you know, the goal of this live is really to process information. Yan yung sinasabi ko. Naku, Diyos ko po, si Geraldine Roman ko, ano mga sinasabi tungkol sa information. Hindi talaga nila gets kung ano ang problema. Yun yung problem. And we are already in a situation na yung mga decision makers natin, imbis na i-process yung problema, i-identify yung problema, mas inuuna nila yung pag-justify. Tapos yung ready silang i-circumvent ang mga batas, ganyan, in order to justify yung incompetencies nila. Nakakalungkot. Yung kanina nga sa TikTok, alam niyo naman, papansin niyo yung wall ni Attorney Trixie, panay siya food emergency, di ba kung gano'ng kalala yan. And, you know, it's one thing that, one topic that she's very passionate about. To be fair, kasi sila Attorney Trixie, kahit karambola days pa lang, grabe mag-call out yan sa DA eh. Grabe talaga sila mag-call out sa DA, yung mga importation, yung mga gano'n-gano'n, sa baboy, yung sa sili, ganun. Paano ba ni PRRD yan grabe sila mag-call out doon, siya. And consistently, she's doing it. Kanina yung naging topic nga namin, yung tungkol dun sa declaration ng food emergency ni Bongbong Marcos. Kasi, kumbaga yung, it seems that yung existing na problem on bigas, well, obviously, hindi naman kasi talaga nila ginagawa ng paraan kung paano mapapababa yung presyo ng bigas. And it looks like, no, the way I understand it, kumbaga parang ang nangyayari, base sa explanation ni Attorney Trixie kanina, it looks like yung food emergency is a mechanism for them to release older stock of rice. Of course, if-follow niya na yung mataas na presyo. And there's really no effort to make a mechanism para i-pull down yung prices nung bigas. Ganon. So nakakapagtaka dahil import tayo ng import, pagkatapos meron tayong mga stock ng bigas, ganyan-ganyan, pagkatapos binibili yung mga palay, yung mga local produce ng hinahabol din yung current merkado ng yung binibili rin yung mga local produce na sobrang patalo, ganyan. Why is it that we aren't able to make a dent doon sa presyo ng bigas, sa presyo ng rice? Ayun. And ayun, the fact na walang nasasagot yung food emergency. It looks like, kumbaga parang the way I understand it, it is a mechanism for them to release older stock of rice. Ganun. Well, anyway, start tayo dun sa PNP. Kasi, kakaloka. Apparently, itong PNP, meron talaga pala silang memo. Meron talaga silang memo na, nire-require talaga yung lahat na mag-comment sa web page nila pagkatapos yung mga nandun si Marbil, ganyan-ganyan, ayan. Ganito, 5 hours ago, Philippine PNP Chief Marbil palakasin ang badak bilang unang depensa laban kontra droga, ayan. So tingnan na natin ang comment section, 3.9K na comment. Ayan, God bless PNP. Oy. Ayan ay. Ayan. So yung mga comments sa kanya mga negative, nakakaloka. Tapos ayan, God bless PNP. Good luck badak. Oh, 'di ba? Taray. Ayan. Patawa ka. Kasi araw-araw may patay.
So, alam mo pag yung mga nagko-comment na ganito, alam mo na hindi yan PNP, eh. Ayan, ayan, oh. Oh, 'di ba? God bless PNP, God bless PNP, ayan, ayan. So, matagal na 'tong ano, eh, matagal na 'tong usap-usapan na ano, nire-require nga ni Marbil yung mga miyembro ng Philippine National Police na mag-like at saka mag-share at mag-comment ng mga contents ng page ni Marbil at saka ng PNP. Ayun. Nare-require as in lahat. And how many policemen do we have? Around 200,000? 200,000, 'di ba? Ang police force natin. Ayan. Okay. So apparently, meron pa pala talaga silang memo. Ayun, pinapa-fact check ko eh. Sabi ko, paki-fact check nga po kung totoo tong memo na to. Well, pagka-post ko nito ha, sobrang daming pulis at asawa ng mga pulis, mga ano, ang nag-confirm. Sabi nga, Miss Joey, alam mo, totoo yan. Meron talagang ganyan. Meron talagang ganyang memo ang pulis. Ayan, nakakaloka. So, ito yung memo. Oh. Memorandum C distribution, utilization of official PNP Facebook pages to enhance the presence of the PNP in social networking sites. Ano kaya yung goal nila dito? No? Bakit kailangan yung social media presence? Bakit kailangan yung social media presence sa like and share? Alam niyo, mararamdaman po yung social media presence ninyo kapag tinitake down niyo yung mga scammer. Tapos sinasagot niyo lahat ng mga cybercrimes na nangyayari. Ganun. Alam niyo, maraming biktima ng sa cyberspace. Ang laging biktima dyan, yung mga Thundercats. Kasi syempre yung mga Thundercats, medyo hirap sila sa technology eh. And sometimes it's difficult for them to distinguish kung ano yung valid na link sa hindi valid na link. Yung mga ganyan. Diba? So parang, bakit kailangan enhanced presence of PNP? Mararamdaman po namin ang presensya nyo sa cyberspace kung kunwari, merong mga cyber crimes na nangyayari tapos nare-resolve nyo. That is how you make your your presence felt. Ayan. Well, anyway, nakakaloka to. So sabi dito, ang references daw, PNP Memorandum Circular, o meron pang nauna. Guidelines and procedure on social media content, post and engagement utilizing official social media accounts and individual accounts of PNP personnel. Ano kaya to? Ano kayang laman nitong ano na to? So 2020, 2019, meron silang memorandum circular about social media guidelines. Ayan. Okay, well anyway, sabi nila dito, this pertains to the FB platform being used by the Philippine National Police to interact with the community, build harmonious relationship and foster trust. Hindi po nakaka-build ng trust to. Most commonly, FB pages that were created by the PNP are from the national headquarters, PNP National, such as the Philippine National Police, Police General Romel Marbil Francisco Marbil, Office of the Chief PNP, and PNP OLC Foundation. Ayan. The aforementioned FB pages shares important updates, announcement, crime alerts, and safety tips to the public. This helps in keeping citizens informed and promote transparency of PNP programs and activities. Okay. In this regard, respectfully direct all PNP personnel in your respective offices, units to enjoin and use their personal FB account to follow the official FB pages of PNP NHQ, and in order for them to timely, di ba? Dapat timely ang pag-like, comment, and share all the posts and updates from the said FB pages. Hindi ko gets. Pwede namang, yung PNP, kunwari meron kayong mga important, meron kayong mga important announcement, yung things that is important to the public, why don't you have an agreement with Facebook Philippines or with any social media platform na, can you please indicate this? Can you please make sure that this is going to appear sa news feed ng lahat ng mga Filipino users? Diba? Ibig na magpa-like, comment, and share ka dun sa mga kapulisan, dinagdagan mo pa sila ng trabaho. Bakit hindi na lang magkaroon ng agreement si Facebook Philippines at si Philippine National Police para dun sa mga announcements ninyo that is of public importance? Dito nakikita yung kababawan ng PNP sa totoo lang, yung policy ng PNP Dito nakikita yung kababawan ninyo kasi you're thinking like, ano to? Nakikipag-contestan kayo sa dami ng subscribers, dami ng engagement, ganun. Para saan? Influencer? Yung ganitong klaseng pag-iisip, isip ito noong typical na social media and influencer. Yung yung alipin ng views. Yung alipin ng views. Ganyan. Nakakatawa kasi parang, ano ba gusto nila? Parang gusto nila maging kasing sikat ni Ivana Alawi, ni Kong TV, yung mga social media personalities na talagang tinatangkilik at maraming followers at maraming views, likes, and shares. Bakit kailangan like, comment, and share sa mga kapwa nyo kapulisan? Naiintindihan ko sana yung i-follow ninyo to para updated kayong lahat. Sige, naiintindihan ko yun. Pero wow, like, comment, and share. Like, comment, and share. Talaga ba?
And ito yung isa sa mga bagay kung bakit masasabi mo talaga na napaka-incompetent nitong administrasyon na 'to. Itong administrasyon na 'to, incompetent ng presidente, nagtalaga ng incompetent na PNP chief. Chief Marbil. Who do you think you are? Social media influencer? Na kailangan naka-like, comment, and share lahat ng mga pulis sa'yo? Kung ang intention ninyo ay ikalat ang mga announcements ng PNP, talk to Facebook Philippines. Can you please allow this kind of post to be syndicated and for it to be visible sa newsfeed ng lahat ng Filipino users? Pero hindi eh. Gusto mo makipag-ano, yung ganitong klaseng attitude, clout chasing yan. Clout chasing yan. I think I've been in social media world for quite some time to have a fair understanding of what's going on in social media. Yung mga typical kasi na lahat kasi ng social media platform, meron silang mga na certain mechanism sa monetization. Ngayon kung ikaw naman ay hindi ka monetize at ang gusto mo maging viral, maging ganyan-ganyan. Ang typical na ginagawa diyan ng mga content creator is you want as many people to follow you kasi that will allow you to be more visible. So yung algorithm mo mas gaganda, recommended yung page mo, ganyan-ganyan, and things like that. Yan yung isip ng mga social media content creator. Okay? Pero yung mga political content creator kasi is a different animal in social media world. Pagka political content creator ka, it's difficult for your content to be syndicated. Kasi very likely talagang, talaga yan eh, sinusuppress talaga yan. Ganon. Pagdating sa monetization, so political content creators are not really they are not really on the top of the food chain pagdating sa social media. Ganon. Maliliit lang kita niyan kumpara dun sa mga social media content creator na malalaki. Ganon. And oftentimes, kahit pa sabihin natin na million-million yung views ng political content creator, it does not mean na malaki yung kita niya doon. Remember, inamin rin naman ng Facebook na meron talaga silang control doon sa mga political contents. That it's really something that merong special algorithm sila na ina-apply pagka political content yung content mo. Ganon. Yun nga rin yung yun rin yung sinasabi ni Mark Zuckerberg na tinanggal na nila nung naging presidente si Trump sa US. 'Di ba? Pero yung ganito, sir, this is wrong in so many levels. Unang-una, bakit yung binibigyan ng ekstrang trabaho yung mga kapulisan? Ang dami-dami pong krimen. Kinikidnap po yung mga bata. Pag-uwi, may tahi na yun tiyan. Ang daming rape, patayan. Dami po nakikita mga patay sa kalsada. Daming nagda-drugs. Kung saan ang ginagawa ninyo, PNP, every time na meron kayong nakikita na nagpo-post ng tuter, o di kaya humihit-hit sa social media, kinabukasan hinuhuli nyo na, yan, magva-viral kayo dyan. Good job, PNP. Ganun yung magiging reaction ng mga tao dyan. Pero talaga, magpapalike po tayo, like, comment, and share doon sa mukha ni Marbil. Talaga ba? Andun talaga, sir? Ayun, God bless you. Yan talaga ang layunin. So, okay, yung first na layer is that you are adding a necessary job, workload sa mga pulis. Dahil, may paano pa? Di ba? Ano yung nakalagay dun sa moreover, direct your ITP and COs to fill up the attached Excel format and submit your daily. Putang ina, daily actions taken with certification to this division prior submission to NHQ, NLT, 4 p.m. starting February 2022, 2025 through email address. Talaga ba? Ito, baka sabihin nyo ginagawa-gawa ko lang. And ang daming nag-confirm sa akin nito na yes, meron ngang memo na ganito. Meron nga silang memo na ganito. Binigyan nyo na ng unnecessary workload ang mga pulis. Especially, ang nito, matatambakan nito ng trabaho yung back office eh. Ayan. Ginawa nyo ng troll farm ang mga pulis na, mga rank and file na mga pulis. Ginawa nyo yung troll farm which basically degrade the Philippine National Police uniform. Tangina, nag-aral pa ng
Nagdiploma pa yung mga yan, nag-aral pa ng bonggang-bongga. So mailalim sa sobrang matinding training, gagawin mo lang pa ng taga-share, like, and comment. Binigyan mo na ng trabaho, pinagmukha mo pang tanga. And third, okay, mali itong ginagawa ninyo because you do not understand your role in cyberspace. Philippine National Police, Romel Marbil. You're not protecting your ano no, your flock. You're not protecting the ano no, the policemen and women, the police officers in the Philippine National Police. Hindi mo pinoprotektahan sila. Kasi pinagmumukha mo silang tanga, pinagmumukha mo silang tae. And sa totoo lang, ilang beses nang nababoy ang pangalan ng Philippine National Police. Jean Fajardo doesn't look so good kapag kunwari nagsi-speech, nag-ano siya kasi siya yung spokesperson ng PNP eh. Makita mo talaga hindi gusto ni Jean Fajardo yung pinagsasabi niya. Hindi gusto yung pinagsasabi niya. Wawa naman. Nevertheless, ito po yung gusto kong sabihin sa mga nandyan sa PNP. You have to find ways to communicate this to your leaders. Oh, sige, sumunod kayo eh, kasi wala kayong magagawa, utos yan eh. Pagkatapos you were built that way, to follow rules, to follow orders. Okay, fine, but it doesn't mean that you cannot question it. Bilang protector ng ano, bilang taga-implement ng batas, at taga-maintain ng peace and order, it doesn't mean you don't have any power to ask questions. Siguro dapat yung mga ano no, yung mga opisyal din natin diyan sa PNP, yung mga ibang mga reasonable na ano miyembro natin ng Philippine National Police, baka kailangan yung magkaisa, yung mga tipong marami kayo sabay-sabay na magko-question. Kasi nga ang mangyayari kapag isa yung nag-question or dalawa yung nag-question, pag-iinitan nila. Yun kasi yung problema nila, yung talaga yung challenge diyan sa mga pulis na ayaw to eh. Pag isa or dalawa yung nag-question, pag-iinitan sila. But what if questionin ninyo nang marami kayo? 'Di ba? Wag rin kayo pumayag. Ay, pinaghirapan niyo po yung uniforme ninyo. Pinuhunanan niyo yan ng dugo, pawis at luha. At bigyan niyo ng dangal yung uniforme ninyo. You are more than a troll farm. You are more than a troll farm. So wag niyo pong anuhin no, wag niyo pong hayaan na maging ganyan na lang kayo. Na maging ganyan na when you look back sa career ninyo, proud ba kayo na sasabihin niyo, "Ay, yeah, we were once a troll farm of ano, General Marbil." 'Di ba? Ayun. Pulis ngayon nagpapakatuta sa politiko, sabi ni Estrada Mysterious. Oh, just like General Torre. Grabe yung ginawa ni General Torre kay ano no, kay Kuyang June, grabe talaga. Ang ina. We're going to talk about that later. But anyway, eto na nga. Ginawang hampas lupang follower ng social media ang PNP, tapos pasweldo ng bayan, sabi ni Filipina in Norway. True. Si Marbil ang nag-iisang PNP chief na nagtatanggol sa mga adik and ngayon lalo pa niyang tinutulungan mga kriminal magkalat sa daan kasi yung mga pulis nakababad sa SOCMED ng lahat. Correct. And sa totoo lang ha, pag mag-scroll ka, makita mo talaga yung mga tao, yung normal na yung ano, normal na yung may nagpo-post, ano yun, yung cellphone niya, may hawak siyang tuter, tsaka lighter. Ganon. Tapos nakahawak sa cellphone na ganon. Alam mo yun, yung nino-normalize na talaga ang drug use. Ngayon, kung gusto ninyo na ma-feel yung social media presence ninyo PNP, kapag merong mga ganyan sa social media, dapat kayong unang nagsisita. 'Di ba? Ganon lang po. Ayan. Okay, well anyway, eto na nga. So, di may nagpadala nga sa akin, ganyan. Wala naman daw pilitan yung sa PNP, masyado naman daw ano, wala daw pilitan. Walang pilitan pero merong ganito. Ensure 100% compliance NLT 5 PM today. May message sa group chat to For personnel who fail to comply, please invite them with Finance PNCO and their respected COs to visit FC's office on Monday for kape time. Okay. So magkakape lang, wala namang pilitan daw to. Kung hindi ka nasunod, hindi magkakape daw kayo ng FC. Ayan. Ano ba yung FC? Ano yung FC? Ayan. Just me. So eto na nga ang kanilang order. Ayan. Ay, asa na yun? Sorry. Nangyari? Ayan. OCPNP Google Form. Link posted 12:50 PM. Alauna.
PNP, ito raw yung ano, oh. Posted 8:18 AM. Click na. Click na. Oh. Ayan. Oh, eto na yung fill up. Tangina yan. Pag nas gusto nila personal FB account pa ng mga pulis ang gagamitin, no? Nakakaloka. Ayan. Marami to eh. Ayan, ito yung sample nung link. Na kailangan na lang i-like. Ayan, panay si Marbil. Oh, shinare ng PNP. Oh, Office of the Chief of PNP. Oh. Siyempre, panay si Marbil lang ano dyan, kinembot. Ayan. Ito nakakatawa. Sabi, good afternoon, sir, ma'am. It has come to our attention that there are Facebook posts criticizing the social media engagements of the PNP. We are all encouraged to explain to our personnel that this effort we are doing in increasing the followers of our FB pages and the interaction in the FB posts are a way, are ways to support our organization. Please make our personnel understand that this is not to force the personnel. Pero pag hindi sunod, magpagkakapihin nyo, di ba? Sa FC. To like, share, and comment. Instead, it is for the benefit of the whole PNP organization so that the community will be aware of our activities. Is it really important that we are aware of their, that we are aware of the activities of PNP? Like, for example, yung mga award ni Marbil, ganyan-ganyan. Is it really important? Is it something that we should be all aware of? Unless si Marbil, merong pangarap to na tumakbo sa eleksyon. At gusto mo ng recognition from the, from the people. Kaya gusto mong nakakalat yung mukha mo sa social media anywhere. Because that's the reasonable that's the reasonable explanation why you want to do this, Marbil. Mukhang balak mong tumakbong senador or congressman. Not to force anyone, gusto lang natin ng engagement, ganyan-ganyan. Para sa ikabubuti to ng buong PNP. No, hindi po nakakabuti to sa sa buong PNP organization. In fact, pinagtatawanan po namin kayo. Pinagtatawanan namin kayo kasi it looks like you are desperate for fame. At dahil ganun ang pinoproject yung pag-uugali, nakakatawa kayo kasi hindi yan ang layunin ng PNP. Ang layunin ng PNP, ang mandato ninyo ay to keep the peace and order in our community. So pag sikat kayo sa social media dahil sa merong award si Marbil or merong ganyan, paano nyo nakikip yung peace and order doon? Kung gusto nyo sumikat sa social media, if that is your intention at the back of your head, ang gawin ninyo, kapag may mga complaints sa social media, i-verify ninyo at gawan nyo ng paraan ora mismo. Ba't di nyo magawa? Ba't hindi ganun ang gawin ninyo? Diba? Ano to? Nakita mo post ni Miss Ana Malindugoy, isang bata sa British school. Ay, talaga? Oh, shit. Ano? Teka, tingnan nga natin yan. Seryoso? Ana Malindugoy. Parang luma mga post dito, wait. Ito yata. Ito 16,000 followers, no? Yung black and white yung ano niya. Oo. Oh my God, puta. A student from the British School Manila has been reported missing after leaving the Bonifacio Global City campus. Recent report says, already released. The kidnappers cut his finger to force parents to pay ransom. Ransom was paid and the boy is back home, but with a chopped finger. 14 years old. $20 million? The Starex van of the victim was found in Bulacan. Oh my God, dito pa sa amin. The driver is already dead. Still for confirmation. Yan sa totoo lang dito sa San Jose del Monte, Bulacan, ang dami ring krimen dito, ha. Ang problema ng mga tao dito sa San Jose del Monte, Bulacan, yung mga nakamotor, tapos mamahalin yung motor, ninanakaw dyan sa merong sa may pagkalampas ng Star Mall kasi madilim dun eh. Ko yung mga law enforcement namin dito lang ginagawa. My God!
Oh my God. You still think safe tayo? Tas kayo PNP, tang-inang inuuna ninyo, comment, like, and share? Ang dami niyong trabaho. Diyos ko po naman, Romel Marbil. Mag-isip-isip ka naman, putang ina. Like, share, comment talaga yung priority nyo? Kukunin ninyo sa oras ng mga polis? Yung like, comment, and share na yan? Imbes na pag-isipan kung paano nyo mai-improve yung peace and order dito sa puking ng bansa natin? Kadiri, di namin kailangan ng Facebook page ninyo. Ang kailangan namin, magsilbi kayo. When you're doing this, like, comment, and share during office hours, pasweldo namin kayo. Hindi namin sinusweldohan ang Philippine National Police para mag-like, comment, and share ng pukirang inang Facebook pages ninyo. Pulpol! Sobrang pulpol. Ano ba naman yan? Alam mo, nakakaawa yung mga pulis natin na ano, no, yung mabababa ang ranggo. Biruin mo, after pag nag-retire sila at 55 in the future, they look back at their careers. Ah, yeah, at one point, naging taga-like, comment, and share ako ni Marbil. Kadiri. Sobrang kadiri. Sabi ni Ignis, ang purpose ng non-uniform personnel ay para sila magstay sa mga station at office para lahat ng organic nasa labas. Pero ang covered nung ano no, Ignis no, ang covered nung ano nung memo is everyone. If I understand it correctly. Kasi direct all PNP personnel in your respective offices, units to enjoin and use their personal FB account to follow the official FB pages of PNP NHQ in order for them to timely like. Pagkatapos, yung mag-fill up, moreover, direct your IT, PNCO to fill up the attached Excel format and submit your daily, including Saturday and Sunday, ha? Ignis, ha? Including Saturday and Sunday. Nakita, puta. Ano? Submit your daily, including Saturday and Sunday. Actions taken with certification to this division. Prior submission to NHQ, NLT at 4 p.m. starting February 22. And February 22 nga Saturday ito nilabas tong memo na to eh. 'Di ba? Sabi ni Ruel Celerio, and I think this is ano no, valid concern no. Naisip ko lang mas madali for criminals to hunt for any police in particular by just looking at those accounts that like or share PNP posts. Kasi somehow parang ine-expose sila eh no, na parang ay dito mga ano to covered to ng memorandum circular. Ayan. Ayun. Ay, oo nga pala, tama naman si ano, Ignis. Walang weekend sa duty ng PNP, Joey, 24/7 yan. Nagbe-break lang 24 hours, relyebuhan lang. Hehehe. Oo nga pala. Yeah. So it doesn't matter kung Saturday or Sunday. Pero ibig ko sabihin, even the submission is ano, it includes Saturday and Sunday. Ibig sabihin parang, eh di ba yung mga, paano yung mga admin ng ano, yung mga admin na nagtatrabaho sa PNP? Pati ba admin, 24/7 din sila? Kasi pag admin office hours, Monday to Friday eh, di ba? So pati sila. So anyway, if that's the case, ibig sabihin parang talagang ano, everyone has to really follow this kind of ano, no? This kind of this directive na parang eh talagang ano, wala kayong lusot. Kailangan ipa-viral niyo ako. Parang gano'n eh. Bakit may Excel unlike and share para sa bonus, sabi ni Duterte TV. Ah, hindi ako sure kung pwede ko ba sagutin ang tanong. Umamin ka na, Ignis. Ayun. Nakakaloka, 'di ba? Diyos me. Ang nakakatawa dito, makita mo kung gaano ka-disconnected yung ano 'no, yung ating mga lawmakers at saka itong ating law enforcement. Si Dan Fernandez, 'di ba gusto ni Dan Fernandez na ipa-criminalize ang ano, ang troll farm? Dan Fernandez. Troll farms. Ayan. Gusto ni Dan Fernandez na i-criminalize ang troll farm eh. Ah,
Dapat nang maparusahan ang trolls at nagpapakalat ng fake news sa social media. Saan ka naman makita dito sa atin talaga minumura ang presidente, minumura ang vice. Ayan, I think we have to criminalize. Okay, ito nga. Wait ha, i-share ko lang to. Tahiin natin yan. Tahiin natin yung mga kaputang inahan nitong mga Quadcom, nitong Tricom, at saka itong PNP. This is Dan Fernandez. I think it is after the the February 4 hearing. Ano bang date nitong ano na to? Wait. January 27. So prior the February 4 Tricom hearing. Ayan. Pakinggan natin tong Bubonicals na to. Saka naman nakakita na dito sa atin talagang minumura ang presidente, minumura ang vice president, minumura ang speaker, minumura ang senate president. Mahirap po, pero I think andun sa freedom of expression eh. Pero kung sakasakali na ito pong mga nag-create ng mga disinformation, gumagawa sila ng narrative na sarili nila dahil kinikater nila yung mga nagpipingan sa kanila, yun ang dapat po natin ma-check. Kasi tandaan mo, marami ng mga trolls mga troll farms eh. And I think we have to criminalize. Dahil meron po mga bills na pinal sa atin. I think we have to criminalize. Ayan. So sabi ni Bobo Dan Fernandez, gusto raw niyang i-criminalize ang troll farms. Paano yan, Bubonicals Dan Fernandez? Si Marbil, tinransform niya na ang PNP into a troll farm. Ano gagawin natin? So mawawalan tayo ng PNP. Paano yan? Pinatawag mo ba? I think you should call kapag nagkaroon uli ng hearing yung Tricom tungkol sa troll farms, fake news, kineme-kineme. Dapat ipatawag niyo si Marbil. Because Marbil is trying to fabricate engagement. Bakit gusto mo magpasikat? Bakit gusto mo lahat ng pulis makikijoin sa'yo sa like and share and comment? Bakit mo ginawang troll farm? Yun kasi ang function ng troll farm eh. Mag-like, share, and comment for the engagement. Same na goal ng memorandum circular ng PNP. Pagkatapos iimbitahin nyo kami dyan sa mga kaputang inahan yung kabubuhan dyan sa House of Representatives. Ano yan? Ano yung kabubuhan? This is how disconnected, how how sick and how incompetent our law enforcement, our legislature, the entire government is incompetent. Hindi nila alam yung pinagagagawa nilang mga putang ina nila. Tapos pagka pino-point out namin sa inyo mga putang ina ninyo, yung mga kaputang inahan ninyo, galit kayo sa amin. Isa-search warrant nyo kami mga putang ina ninyo. Huwag kayong mag-alala, pag kinuha nyo yung gadget ko, ang makikita nyo dito, lahat ng pagmumura ko sa inyo mga putang ina ninyo. 20 gig worth of pagmumura, yun ang makikita nyo sa lahat ng gadget ko. Kagaya ng ginawa nyo kay John Abines. Ito na yung sinasabi ko sa inyo eh. You know, dahil nag-fail sila sa House of Representatives, dyan sa House of Representatives, napahiyain kami, na barubalin kami, at yun, ang goal lang naman talaga niyan really is to embarrass us. And for the congressmen to impose their powers on us. 20 gig na mura, yes, Jupaw Gasol. Ayun. Di ba troll mga fake account, sabi ni Arviv, ganyan. Not necessarily, kasi yung mga troll behavior, di ba? Iba-iba yung iba-iba yung troll farm eh. Meron yan mga fake accounts, troll accounts, mga bots. Pero meron din yung mga binabayaran, real accounts. Pero you want them to like and share. And comment. Ganun. Kasi yung bot, hindi naman yun basta-basta makaka-comment lang ng eh. Ayun. Akala naman nila matatakot nila DDS vlogger, Lord, they must be dreaming. Sabi ni RJYC, correct. Ayun. So pagka kinuha niyo yung mga gadgets ko, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Meron ako doon 20 gig. Minumura ko kayong lahat mula ulo hanggang paa. Ayun, naka-ready na. Grabe talaga yung pinasok ang private property, makapatindig balahibo yan. Not unless terorista yung papasukin mo, walang constitutional right at enemy of the state, pwede pa eh. Mag-analog backup phone ka, Joey, sabi ni hindi, tawag dito, bibigay ko yung phone ko, ito, sige, takin niyo, tapos play ninyo ha, i-play niyo na, pakinggan yun lahat, yun laman ng phone ko, lahat ng video dyan, pakinggan nyo lahat. Diyos me. Sound trip nila, 20 gig na mura, sabi ni Nevermind. True!
Kaya nga kailangan mo na i-define ang troll farm bago sila magsabi na i-criminalize sila. Yeah. Oh, that's the point. I get it. I get it now. Puro kaputang inahan lang kasi gawa nila kaya sila namumura. Ayun. Mga taga-kongreso sarap murahin mula ulo hanggang paa, sabi ni Mikhail Yuri. True. And sa totoo lang, ito kasi yung problem eh. Kunwari ako, kasi for example sila Banat Bay, sino ba yung mga hindi nabudol nila sila Vivian Velez, hindi naman nabudol yung mga yan eh, di ba? So yung galit talaga kila BBM yan, so wala talaga silang tiwala from the very beginning. Okay? Pero ako, kagaya ng 31 million, nabudol tayo. So ako, I actually gave benefit of the doubt that they can do their job. Pinagbigyan ko kayo until October 2023. Pagkatapos, wala kayong galing mga putang ina ninyo. Di ba? So hindi niyo po pwedeng sabihin na kasi wala ka. No. I started as someone who's actually very positive. Hopeful ako na gagawin yung mga pangako niyo mga putang ina niyo. Di ba? Hopeful kami. So hindi niyo po pwedeng sabihin, panay kagalit. No. May pinaghuhugutan yung galit ko kasi nagtiwala ako sa inyo dahil mga pinagsasabi niyo sa amin na kaya niyong gawin yung mga pinangako ninyo. Pagkatapos hindi naman pala. Diba? Mamumura talaga namin kayo mga putang ina nyo. Fraud eh. Mga fraud kayo. Nabuhay ang gabi sa mga mura ni Joey. Miss Joey, salamat po sa pagmura sa magnanakaw sa Senado at sa Congress at Senado. Obvious naman ang troll farm term nila, gun exclusive lang sa DDS vloggers. True. You know, you cannot deny the fact na yung first na in-invite ninyo, 40 vloggers, dalawa lang doon ang hindi DDS. Meron nga doon yung isa, yung Ryan Lingo. Hindi ko kilala. Yung pala, sikat siya sa Twitter. Nung tinignan ko yung post, talaga naman palang sobrang grabe sa pagka-DDS. Tapos yung iba doon mga hindi ko kilala na parang, pucha, mga hardcore DDS pala to. Pero yung sa 40 na vloggers na in-invite nila, dalawa lang ang hindi. Yung WhatsApp Pilipinas, fake news talaga yun. Kasi talagang hindi nga nagpakita yun sa hindi yun nagpakita sa Congress, hindi rin yun nag-attend. Pero sobrang fake news noon at saka rabid talaga na BBM supporter. Kilala ko yung WhatsApp Pilipinas na yan kasi noong election, nakikipag-interact yan doon sa TikTok ko. And then I think siya rin tong gumawa ng Facebook page na WhatsApp Pilipinas. Tapos yung mga content niya talagang sobrang fake. Sobrang mga fake talaga. As in deliberate fake. Just to defend BBM. Ganon. And then yung isa naman, si Insurrecto, yung lawyer. 38 na in-invite ninyo, Duterte Align. Doon pa lang. Wala na kaming tiwala sa mga kaputahan ninyo. Ayan. So anyway, yun lang. Babalikan natin tong issue na to. Mamaya pag pinag-usapan natin si Kuyang Jun Abines. So yun na nga, nakakaloka. Isa sa mga issues ng dito nga sa House of Representatives. 'Di ba nung February 18, binanatan nito ni Barbers yung mga post namin. Syempre may token sila doon, mga news na not necessarily Duterte aligned, pero fake news to mga ganyan. Pero hinighlight nila talaga doon, mga post ni Jun Abines. Kaya sa totoo lang feeling ko ako na in-next nila eh. Baka si Kuyang EB, I'm pretty sure binaman-manan na rin niya si Kuyang EB. Tas ako, kasi sino yung nakapost doon? Jun Abines. After ni Jun Abines, sino yung nakapost na pangalan? Ako. Diba? Kaya huwag kayong mag-alala, naka-ready na yung phone ko, 20 gig na mura para sa inyong lahat. Pagka dinownload ninyo. Ayan. Pagka pinilit yung kinuha mga gadget ko. Ayan. 20 gig na mura, tang-ina nyong lahat. Pakinggan nyo yan. Ubusin nyo lahat. Malakas na malakas. Nagkatotoo na yung sinabi during KOJC siege na simula na yan. Kung nagawa nila sa large group yan, magagawa nila yan sa private citizen. At yan nga, si Jun Abines ang unang sinampulan. Well, kumpara sa katarantaduhang ginawa nila sa KOJC, imposibleng mapipigilan sila dito. It's a matter of time. It's a matter of time. And kailan naging news agency ang political content creator, sabi ni Fernando Guerrero. Correct. Sabi ko nga tanga rin itong mga to Bakit fake news? Dapat hindi kami kasali dyan. Kung pupunta ka sa vlog ko, kasi may vlog ko, teka wait. Asan nga yun? Ayan personal vlog. Bakit kami kasama sa usapang fake news? Ang nakalagay dun sa wall ko, asan na yun? Ayan personal blog. The page is a personal blog. Diba? Bakit kasama ko sa usapang fake news?
Sabi ni Ignis, basta Joey, prepare for the worst. Iba yung galit nila sa'yo kumpara kay John Abines. Mas mabuti nang nag-iingat at handa. Yes. Ayan. True. Ayun. Nakakabwisit, no, na parang we really, we really come to this. And yung hindi ko ina-expect na darating tayo dun sa lowest of the low in 2025. Just because these crocodiles cannot temper their greed. Ayun. Sobrang nakakalungkot na nagde-degenerate tayo. Nakakapanghina ng tuhod. So yun. Yun yung Anyway, dito na tayo kay Geraldine Roman. So si Geraldine Roman, nagawa na pala siya ng ng statement niya. Ayan. Diyos ko. Sabi ni Geraldine, ito yung page niya. Nagawa na pala siya ng statement niya kahapon. Busy kasi ako kahapon eh. Ayan. Nagawa siya ng statement niya. So sabi niya, during the recent hearing with the Committee on Public Order and Technology, ayan, blah, 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 ayan. Rep. Ace Barbers made a regrettable remark using the term bakla in a derogatory manner. This did not go unnoticed by me. In fact, during the intervention in the meeting, he already said sorry while gesturing towards me. Paano mo siya kinall out mismo dun sa hearing? Kala ko ba tagapagtanggol ka? That was your opportunity to call out your fellow congressman. Kaya ka nagsa-statement ngayon, kaya late tong statement mo kasi kinall out ka namin. 'Di ba? Yun, Geraldine. Na-call out ka ng bonggang-bongga. Let us be reminded that such language, blah, 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 blah. Ayan. Following the incident, I had the opportunity to speak privately. Ganyan. Kay Inday Sara, meron ka bang ganito na parang hindi, you have to talk it out, ganyan. Nakipag-usap ka. Wala ka namang ganyan kay Inday Sara eh. Bumira ka agad ng bumira, tapos kinall out mo siya. You called her out as if talagang ikaw ang bastion of, righteousness and truth and whatever. Pero kapag dating kay Ace Barbers, nakaparehas mong human rights violator. Pagdating sa freedom of speech. Yung usapan nyo pala na exclusive sa inyong dalawa, sapat na. Diyos me. Ako nga alam mo ikaw Geraldine, nung binabash ka ng mga tao, pinagtanggol pa kita eh. Hindi, yung issue nyo na yan, hayaan nyo na. Sa sobrang dami ba naman ng effort niyan para magmukhang babae, ibigay nyo na. Ibigay nyo na yung Geraldine sa kanya, ibigay nyo na yung she, ganyan. Immediate! I didn't have to wait several days to do it. Nung araw mismo na binabash-bash ka ng mga tao, tungkol dyan sa preferred gender mo, na tinatawag kang Heraldo, whatever, ganyan-ganyan. I encourage everyone. Bigay nyo na yung she sa kanya. Sa dami ba naman ng hormones na tinake niya, di ba? I think na gano'n na siya, yung talagang fully transition na siya eh. And transitioning will take a lot of money, effort, ganyan-ganyan. Tapos yung chinus niyang buhay, yung mga intervention at saka mga modifications na kailangan niyang gawin para magmukha siyang babae. So parang for me, bigyan nyo na yung she, at least umeffort naman, mukha naman na rin naman siyang babae. I was encouraging people na i-respect na yung choice mong she. But it doesn't mean, pag tinawag kitang she, hindi ibig sabihin nun, agree ako sa mga ideas mo or whatsoever. Ganun kasi pagka-consistent, Geraldine. Ikaw nangyari, harap-harapan, kailangan ka pang i-call out, na i-call out mo siya, bago mo kinall out. Ibig sabihin, ipokrita ka talaga. 'Di ba? Ibig sabihin, ipokrita ka. Ayun. Meron siyang dahilan dito eh. Meron siyang inembot dito na kaya raw siyang meron daw siyang, asa na yun? I was on an official trip to Singapore where I attended a conference and hence my late posting. Oror! Kinall out ka, na i-call out mo si Barbers. Kaya belated yan. Okay. Anyway, so let us pretend, okay? Kunwari, hindi ka na lang sige, sabihin na lang natin na sabihin na lang natin na kunwari legit yung pag-call out mo, walang problema.